إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mga kapatid sa pananampalataya, ang buhay na ito ay isang paglalakbay tungo sa kabilang buhay na ang bawat isa ay nangangailangan ng baon. Isang baon na nagtataglay ng lahat ng kabutihan sa mundo hanggang sa kabilang buhay na maghahatid sa atin sa paraiso ni Allah. Ito ang baon na magsisilbing liwanag at maggagabay sa atin sa tuwid na landas. Ito ang baon na magpapagaan sa lahat ng ating ginagawa at maglalabas sa atin mula sa anumang kahirapan. Ito ang baon na magbubukas sa atin ng mga dakilang biyaya at pagpapala ni Allah mula sa mga kalangitan at kalupaan. Ito ang baon na magdadalisay ng ating mga kasalanan tungo sa kapatawaran, kaluguran at pagmamahal ni Allah. Ito rin ang baon ng mga propeta ni Allah na kanila ring itinagubilin sa kanilang mga tagasunod. Anong baon ito, mga kapatid? Ang sabi ni Allah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى wattaquni ya ulil albab. At magbaon kayo para sa inyong paglalakbay. Tunay na ang pinakamabuting baon ay ang takwa o pagkatakot kay Allah. At matakot sa akin o kayong mga taong nagtataglay ng pangunawa. Ito ang takwa na kanyang ipinag-utos sa buong sangkatauhan. Siya ay nagsabi, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo mula sa iisang tao, si Adan, at mula sa kanya ay nilikha ang kanyang asawa, si Eva, at mula sa kanilang dalawa ay naglitawan ang maraming mga kalalakihan at kababaihan. At matakot kayo kay Allah na siyang hinihingan ninyo ng inyong mga karapatan, at huwag ninyong puputulin ang ugnayang kamag-anakan ng mga sinapupunan. Katotohanan, si Allah ay lagi nang nakamasid sa inyo. Ito rin ang takwa na kanyang ipinag-utos sa bawat mananampalataya na lagi nating naririnig sa khutbah ng imam tuwing araw ng Biyernes. Si Allah ay nagsabi, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga naniwala, matakot kayo kay Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamatay maliban na kayo ay mga Muslim. Mga alipin ni Allah, ito ang pangunahing katangian na laging ipinapayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan. Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Pinapayuhan ko kayo ng pagkatakot kay Allah, ang makapangyarihan sa lahat. Ngunit ano nga ba ang takwa? Tinanong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu kung ano ang takwa. Siya ay nagtanong sa nagtatanong,
أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فكيف صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال ذاك التقوى. Siya ay nagsabi, tumahak ka na ba sa isang landas na may mga tinik? Opo, ang tugon ng lalaki. Siya ay nagsabi, paano ang ginawa mo? Ang lalaki ay nagsabi, kapag nakita ko ang mga tinik, iniiwasan ko ito, o di kaya ay nilalaktawan ko, o di naman kaya ay pinaiksi ko ang aking hakbang upang hindi ko ito maapakan. Si Abu Hurairah ay nagsabi, ganyan ang taqwa o pagkatakot kay Allah. Nang tanungin si Talq ibn Habib rahimahullah kung ano ang taqwa, siya ay nagsabi, al-amalu bi ta'atillah ala nurin min Allah raja'a thawabillah wa tarku ma'asillah ala nurin min Allah makhafata adhabillah. Ang paggawa sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah batay sa kanyang gabay ng may pananalig sa kanyang gantimpala, at ang pag-iwan sa paggawa ng kasalanan kay Allah batay sa kanyang gabay ng may pagkatakot sa kanyang parusa. Kaya ang pagdating ninyo sa masjid na ito bilang tugon sa kautusan ni Allah sa pagsasagawa ng sala ay tanda ng inyong takwa. Anumang ipinag-utos sa inyo ni Allah gaya ng sala, zakah, hajj, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, mabuting pakikitungo sa mga magulang, pangangalaga sa ugnayang pagkakamag-anak at iba pa na inyong pinagsusumikapang gampanan ay kabilang sa takwa. Gayon din naman ang inyong pagsusumikap sa pag-iwas sa mga ipinagbawal ni Allah, gaya ng pagtatambal sa Kanya, pangangalunya, pag-inom ng alak at iba pa. Ang lahat ng ito ay tumutukoy sa takwa na maglalayo sa inyo sa impyerno. Tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa katangiang umaakay sa mga tao sa paraiso. Siya ay nagsabi, taqwallah wa husnul khuluq. Ang pagkatakot kay Allah at mabuting pag-uugali. Bakit bukod tanging binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang taqwa, kasunod ang mabuting pag-uugali? Hindi ba't ang taqwa ay kabilang sa mga mabubuting pag-uugali? Bakit hindi na lamang niya direktang sinabing husnul khuluq, mabuting pag-uugali? Sapagkat ang mabuting pag-uugali ay pakikitungo natin sa mga tao. Ngunit ang takwa ay ang pakikitungo natin kay Allah na nagsisilbing pundasyon ng mabubuting pag-uugali. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abu Dharr radiyallahu anhu, usika bitaqwallah fa innaha ra'sul amri kullih. Pinapayuhan kita ng pagkatakot kay Allah. Katotohanan ito ang pundasyon ng lahat ng bagay. Kaya ito ang ginawang pamantayan ni Allah. Kung sino sa mga mananampalataya ang pinakamarangal sa Kanya. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ni Allah ay ang pinakamatatakutin sa inyo sa Kanya. Mga alipin ni Allah, kung ang puso ay tunay na may takot kay Allah, kung ang puso ay tunay na may takot kay Allah, tiyak na matatakot din sa Kanya ang buong katawan sa paggawa ng haram. Matatakot ang mga mata sa pagtingin ng haram, ang mga tenga sa pakikinig ng haram, ang dila sa pagsasalita ng haram, at ang mga kamay sa paggawa ng haram. Naiulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat.
Ang takwa o pagkatakot kay Allah ay naririto at itinuturo ang kanyang dibdib ng 3 ulit. Siya rin ay nagsabi, Ala wa inna fil jasadi mudghah, idha salahat salaha al jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wa hiya al qalb. Katotohanan sa loob ng katawan ay mayroong isang kimpal ng laman na kapag bumuti ay mapabubuti ang buong katawan. Ngunit kapag nasira ay masisira ang buong katawan. Tunay na ito ang puso. May mga taong mas nahihiya, mas natatakot gumawa ng masama sa harap ng CCTV camera kaysa sa paningin ni Allah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Ittaqillaha haythu ma kunt. Matakot ka kay Allah saan ka man naroon. Matakot ka kay Allah kahit ikaw ay nasa malayong lugar na walang nakakakilala sa iyo. Matakot ka kay Allah kahit ikaw ay mag-isa na walang ibang taong nakakakita sa iyo. Matakot ka kay Allah sa lahat ng iyong ginagawa at sa lahat ng iyong kalagayan. Nang si Sulaiman ibn Yasar, rahimahullah, ay naglakbay mula sa Madina kasama ng isa niyang kapatid sa pananampalataya. Sila ay tumigil sa isang bayan na tinatawag na Al-Abwa. Nagtungo sa palengke ang kanyang kasama upang mamili ng kanilang mga pangangailangan. Habang siya ay naiwan sa kanilang tolda, nakita siya ng isang babaeng Bedouin mula sa itaas ng bundok at nabighani ito sa kanyang itsura. Nagmadali itong bumaba sa bundok na nakasuot ng belo at guwantes. Lumapit siya kay Sulaiman at ipinakita ang kanyang mukha na parang buwan sa ganda. Siya ay nagsabi, "May bibigay ka sa akin." Naisip ni Sulaiman na gusto nito ng pagkain, kaya pumunta siya sa mesa upang kumuha ng pagkain at ibigay sa kanya. Ngunit iba ang nais mangyari ng babaeng ito. Kaya agad niya itong itinaboy na siya namang pagpupumilit nito sa pangaakit kay Sulaiman. Nang dahil dito itinago ni Sulaiman ang kanyang ulo sa kanyang damit at nagsimulang umiyak ng matinding pag-iyak hanggang sa umalis ang babae. Nang dumating ang kanyang kasama, napansin niya ang bakas ng pag-iyak sa kanyang mga mata at pamamaos ng kanyang lalamunan. Pinilit nitong sabihin sa kanya kung ano ang nangyari, hanggang sa ikwento nito sa kanya ang tungkol sa babaeng lumapit sa kanya. Umiyak ang kanyang kasama sa narinig nito, sapagkat nangamba siya na baka kung siya ang nakaharap ng babaeng iyon ay mawalan siya ng pagtitimpi at makagawa ng kasalanan. Nang makarating sila sa Makkah at pagkatapos magsagawa ng tawaf at sa'i, nakatulog si Sulaiman sa gilid ng Kaaba at nakita niya sa kanyang panaginip si Propeta Yusuf alayhisalam na namamangha sa kanyang pag-iwas mula sa babaeng iyon sa Al-Abwa. Ganito ang takwa ng mga naunang matutuwid na mananampalataya. Ganito rin ba tayo sa panahon ng pag-iisa? Si Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ay napadaan sa isang aliping pastol na namamastol ng mga tupa. Sinubukan siya ni Abdullah sa pamamagitan ng pagbili ng isang tupa. Ngunit ang tugon sa kanya ng pastol, wala rito ang nagmamay-ari nito. Ang sabi ni Abdullah, sabihin mo na lang sa kanya na kinain ng lobo. Ang pastol ay tumingin sa langit at nagsabi, nasaan si Allah? Nasaan si Allah? Ang sabi ni Abdullah, sumpaman kay Allah, ako ang mas karapat dapat na magsabi niyan.
Kaya agad siyang nagtungo sa nagmay-ari ng aliping iyon upang siya ay palayain. Pinalaya siya ni Abdullah at binigyan ng isang tupa bilang regalo. Ganito rin ba tayo sa ating mga trabaho? Nang dahil sa kanyang pagkatakot kay Allah, siya ay nakalaya mula sa pagiging alipin, minahal ng mga mananampalataya, at laging nababanggit sa kasaysayan bilang huwaran ng takwa. Ilan lamang ito sa mga mabubuting dulot ng pagkatakot kay Allah sa buhay na ito. Paano pa kaya sa kabilang buhay? Si Allah ay nagsabi, Innal muttaqina fi jannati wa uyun, udkhuluha bisalamin aminin. Katotohanan, ang mga may takot kay Allah ay mananahanan sa mga hardin at mga bukal ng tubig sa paraiso. At sa kanila ay sasabihin, magsipasok kayo roon sa paraiso ng mapayapa at matiwasay. Mga alipin ni Allah, kung ang takwa ay mananaig sa ating mga puso, kung ang takwa ay mananaig sa ating mga puso, sa ating mga tahanan at sa ating mga lipunan, tiyak na bubuksan sa atin ni Allah ang kanyang mga biyaya mula sa mga kalangitan at kalupaan. Dahilan upang makamit natin ang tunay na kaligayahan sa mundo at sa kabilang buhay. Si Allah ay nagsabi, Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna alayhim barakatim minas samai wal ard. At kung ang mga mamamayan ng mga bayan ay maniniwala at matatakot kay Allah, tiyak na aming bubuksan sa kanila ang mga biyaya mula sa kalangitan at kalupaan. O Allah, gawin mo kaming mga alipin mong may tunay na takot sa iyo hanggang sa araw na dumating sa amin ang kamatayan na ikaw ay nalulugod sa amin.